Maraming nag-aabang sa sunod na hakbang ni Bitcoin. Sa mga nakaraang linggo ay patuloy po itong tumaas at ngayon isang eksperto ang nagsabi na may dalawang dahilan kung bakit posibleng magpatuloy ang rally na ito at magtulungan para i-push ang presyo ni Bitcoin sa mas mataas na price level. Maliban dito ay tapos na ang US elections at may mga bagong developments na mukhang magbibigay daan para kay Bitcoin para magpatuloy ito sa kanyang paglago. Kaya sa video na ito ay atin pong tatalakayin o pag-uusapan ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit naniniwala po si Attorney Jeremy Hogan, isa pong legal expert na may malaking potensyal pa itong si Bitcoin sa mga darating na buwan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang epekto ng pagkapanalo ni Pangulong Trump at ng Republicans kay Bitcoin? Isa pong malaking pagbabago sa politika ng Amerika ang naganap noong US elections kung saan nakakuha po ng tagumpay ang mga pro-crypto na lawyers kasama na po si President-elect Donald Trump at ang mga Republican na nanalo sa Senado at Kamara ng mga representative. Ayon po kay Attorney Jeremy Hogan, malaki ito. Malaki po ang epekto nito kay Bitcoin, lalo na sa mga posibleng batas at polisiya na ipapatupad po sa ilalim ng kanyang administrasyon. Isa sa mga posibleng mangyari ay ang pag-asa ng Bitcoin Purchase Program na magiging dahilan upang magsimula ang gobyerno ng US na bumili ng Bitcoin sa isang regular na basis. Sa batas na ito ay plano po kasi ng gobyerno ng US na bumili ng hanggang 200,000 na Bitcoin bawat taon sa loob ng 5 taon. Kung magpapatuloy po ito, makakabili po ang US ng 1,000,000 na Bitcoin o humigit kumulang 5% ng kabuuang supply ni Bitcoin sa buong mundo. Ayon po kay Attorney Hogan, kung mangyayari ito, hindi lang ang US ang magiging interesado kay Bitcoin, kundi pati na rin ang ibang mga bansa. Kung magsisimula po ang US na mag-accumulate ng Bitcoin, posibleng sundan din po ito ng ibang mga bansa at mga sentral na bangko. Magiging isang signal ito na si Bitcoin ay isang safe asset na maaring magbigay po ng proteksyon laban sa inflation at mga economic uncertainties. Kaya naman ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin ay posibleng malaki at magdudulot ng patuloy na pagtaas ng demand sa crypto na ito. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga institution sa pagtaas ni Bitcoin? Hindi lamang po ang gobyerno ang nakikita ni Ginoong Hogan na magpapataas sa presyo ni Bitcoin. Kasama na po rito ang mga malalaking kumpanya at mga institusyon na may malalaking cash reserves tulad po ng MicroStrategy. Ang MicroStrategy ay isang tech company na mabilis na nag-invest kay Bitcoin simula noong nagkaroon po ng hints or palatandaan tungkol sa mga posibleng Bitcoin purchases ng gobyerno ng US. Ang MicroStrategy ay kamakailan lang na bumili ng 27,200 na Bitcoin at nagkakahalaga po yan ng $2.03 billion. At dahil po sa kanilang investment ay tumaas po ng higit 100% ang kanilang ROI o Return on Investment. Ngayon, mayroon na po silang 279,400 na Bitcoin at nagkakahalaga na po ngayon yan ng halos $24.4 billion. Ayon po kay Attorney Hogan, kapag nakikita ng ibang mga kumpanya tulad ng Microsoft na malaki ang posibleng kita kay Bitcoin, baka magsimula na rin po silang mag-invest dito. Sa ganitong klase ng institutional adoption, maaari ding magsimulang mag-pressure ang mga shareholders ng ibang malalaking kumpanya para bumili ng Bitcoin. Kung mangyayari po ito, magdudulot po ito ng massive influx ng institutional investments at magiging malaking factor sa patuloy na pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa lahat
o para sa ating mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para sa atin po dito sa Pilipinas, malaki po ang epekto ng mga developments na ito. Kung magpapatuloy po ang Bitcoin rally na pinapalakas ng gobyerno at institutional investments, posibleng makita natin itong si Bitcoin na patuloy na tataas sa mga darating na buwan. Maraming Pinoy traders at investors ang nag-aabang ng magandang pagkakataon na mag-invest kay Bitcoin habang mababa pa ang presyo nito. Ngayon, kung patuloy po natataas ang presyo ni Bitcoin dahil sa mga investments mula sa gobyerno at malalaking kumpanya, malaki po ang posibilidad na makakita tayo ng mga bagong crypto millionaires or mga crypto milyonaryo sa crypto dito sa Pilipinas. Sa mga kasalukuyang may hold or hawak kay Bitcoin, ito po ay isang magandang oportunidad upang palaguin pa ang kanilang mga assets. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko ay hindi lamang po hype ang mga ganitong predictions. Kung titingnan natin ang mga developments, parang malaki ang potential ni Bitcoin na magpatuloy sa pagtaas. Ang kombinasyon po ng gobyerno at institutional support ay may kakayahang magdala ng malalaking pondo sa crypto market. Kaya kung ikaw ay isang crypto investor, panahon na siguro para mas mapag-aralan si Bitcoin at ang mga developments na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.